Ito, pakinggan natin yung sinabi ni Senator Bato at ng iba pang mga senador tulad ni Senator Bongo at ni Senator Robin Padilla. Mr. President, dear colleagues, good afternoon. Yes, sir. Today, I rise on a matter of personal and collective privilege with the hope that the heartbeat and cries of the people from Davao City be heard in this august chamber. Mr. President, Article 2, Section 4 of the 1987... Sabi naman ito isa. Interpellation daw po sabi ni Trixie, not interpolation. Masyado naman kayong grammar Nazis. O di sige na. Interpretation. Interpellation. Para na... What is important, Ma'am Nisa, is that we understand each other. Tuloy. Ha? Masyado kayong... Philippine Constitution provides that what? the prime duty of the government is to serve and protect the people. Yon. Yung pa lang, pasok na. Tapos na laban. That is part on the Constitution. That is part of the Constitution. It says the duty of the government is to protect and serve the people. Out of all the government agencies, it is the Philippine National Police, which is known by the public to have the motto to serve and protect. Its mandate is to serve and protect the people through enforcement of all laws and ordinances. Napaka-importante na maging tapat ang PNP sa kanilang tungkulin, panindigan at mag-implementa ng rule of law para sa mas maayos at matiwasay na komunidad. Ngunit, sa pagtupad sa kanilang tungkulin, importante rin na ginagampanan nila ito ng may respeto sa human rights, hindi lamang ng ilan, kundi ang bawat miyembro ng komunidad. Sinumpa ang tungkulin ng ating PNP na magpatupad ng batas para protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ngunit, paano kung sa pagpatupad ng batas ay nalalagay sa panganib ang buhay at ari-arian ng mga tao? Nako! Ito po ang hinaing ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, mga residente sa QOGC compound, pati na rin ang mga estudyante at propesor ng Jose Maria College Foundation Incorporated of Davao City. On August 24, 2024, around 2,000 cops from Police Regional Office 10, 11, 12, and 13 were deployed to implement the warrant of arrest against the leader of QOJC, Pastor Kibuloy, and 5 others. At this point, I want to make on record that we are not questioning the authority of the PNP to implement valid warrants of arrest issued by a court of competent jurisdiction. We are not questioning their desire to fulfill their mandate to arrest the person subject of the warrants of arrest. Ang tanging tanong po ng mga taga-QOGC, Mr. President, ay bakit kailangang mag-deploy ng higit 2,000 na pulis mula sa iba't ibang region para mahuli ang 6 na katao na miyembro ng QOGC? Kailangan ba na pag-implementa ng warrant ay magkampo sa loob at labas ng QOGC compound ang ating mga kapulisan? Tama ba ang ginagawang pagsasagawa ng search operation sa loob ng QOGC compound kahit wala namang na-issue ang korte na search warrant? Ano ang maaaring gawin ng mga miyembro ng QOJC para maprotektahan ang kanilang mga karapatan? Saan pa sila pwedeng humingi ng tulong para matigil ang tila panggigipit sa kanila? Excessive force
Now, on the alleged excessive number of deployed police officers, as a former chief of the Philippine National Police, I have not encountered an operation to implement a warrant of arrest wherein we deployed forces close to 2,000 people. To compare, the PNP also implemented a warrant of arrest against Zulkifli here, also known as Marwan. Marwan was listed among America's most wanted terrorists with $5 million bounty on his alleged involvement in a series of deadly bomb attacks in the Philippines. In the enforcement of the warrant against Marwan, the PNP only deployed 44 members of Special Action Force and more than 200 police officers as backup. Gets ninyo? Kinumpara pa sa isang terorista. Terorista ito kay Marwan. 44 na SAP at saka 200 plus na pulis. Wala pa ho sa kalahati. Ang dineploy ni General Diwata. Diba? Ganong kalupit. Kaya nga takanta kasi ba to dati siyang PNP chief never daw nangyari ito sa panahon. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Ako, ito lang masasabi ko dyan, Ano to May down payment na to. Matindi na down payment na to Kaya nga feeling ko, itong ginawang seeds na yan, para lang ipakita sa Amerika, huy, ginagawa namin yung trabaho namin, yung down payment, padala na. GCash na lang. Hindi. Sa tingin ko lang naman. Kasi, kahit mo saan ng anggulo, it won't justify the force na ginawa. Wala naman pumipigil na mag-serve ng warrant. Wala, hindi ho pinipigilan. Kasi yan ang sinasabi sa mainstream media na pinalalabas, pinipigilan ng mga taga kayo. Hindi ho. Nag-warrant nga ho yung NBI. Tuloy-tuloy sila, mapayapa. Walang problema. Sabihin na natin kulang yung pinadala ng NBI. Pero 500? Yun ngang sa terorista, ganun lang kadami. Eto pa. 2,000, hindi lang, mahigit. Kasi habang nandun sila, may mga dumadating pa. Tandaan ninyo, ang unang sinabi ni Torre, 2,000. May dumating pa. So, ibig sabihin, talagang 2,000 plus. So, kahit saan munting ng anggulo, bakit ganong kadami? Tandaan ninyo yung kay Marwan, 44 lang. Armado yun. Lahat ng mga tao nun, armado rin. Isipin nyo mabuti yun. Kung nasa tamang kaisipan ka pa, magtataka ka talaga bakit 2,000 mahigit. Hindi naman armado. Armado ng panalangin at armado ng Biblia, pwede pa. Pero armado, wala. Kasi kung may armado dyan, di nagkaputukan na dyan. Ang pumutok lang dyan, makilikili ng mga banateros Hindi, totoo. So, anong tawag mo dun? Bakit over? Diba? As in, over ang nilagay na force. Bakit? Magtataka ka. Ano sa tingin ninyo dahilan nun? Simpleng-simple lang. Baka ganun siya tumingin. Uy, tingin natin si Pastor Kibuloy. Ganapin natin si Pastor Kibuloy. Di ba ganun? Feeling ko ganun yun Kaya atat na atat Allow me to do the math. Less than 300 police officers to enforce a warrant against Marwan, who was then protected by more than 1,000 heavily armed Bangsamoro Islamic Federal Fighters and private armed groups around the so-called SPMS box, which includes Mama Sapano. Grabe, 1,000 palang kalaban ng SAP 44 doon.
fully armed. Ito, wala. Wala ngang nakita eh. Versus 2,000 to arrest Pastor Kibuloy. This almost 300 police officers deployed to arrest an international terrorist constitute less than 15% of the deployed police force to arrest Pastor Kibuloy. Kaya ang tanong ng mga miyembro ng KOJC, mas mapanganib ba si Pastor Kibuloy kaysa isang most wanted terrorist? Mas mapanganib ba ang Davao City compared doon sa Mama Sapano na napakaraming umiikot ng mga armadong tao? Mr. President, wala na po sanang naging kaguluhan kung naging mahinahon lamang ang pagsisilbi ng warrant. Kung ang objective ay arestuhin o dakpin si Pastor Kibuloy, maaari naman po na maisagawa ito ng mapayapa. Minsan po, kahit gaano kalinis ang hangarin, kung ang pamamaraan naman na ginamit para makamit ito ay marahas, nagiging mali po ito at hindi katanggap-tanggap. Maihalin tulad po ito sa isang konsepto na madalas gamitin sa ating mga korte. Kung illegal na nakalap ang ebidensya, hindi ito nagiging admissible sa korte o ang tinatawag na fruit from a poisonous tree. Pasintabi. Alam mo, ang ganda nung sinabi niya yun. Ganda nun. Kung illegal, ibig sabihin na hindi tatanggapin sa korte yung proseso. Ito, questionable talaga yung ano. Kasi tandaan ninyo, ang pagsuserve ng warrant, very specific. Tapos, kung talagang meron kang, may panahon yun. Hindi yun, pag sinerve mo na yung warrant ngayon. Hindi, nag-e-expire yan. So, dapat kukuha ka uli ng bagong warrant. Hindi pwede yung forever warrant. Hindi, ayan ang pagkapaliwanag ni Atty. Torrio nun eh. Hindi pwede yung forever na warrant na yan. Alam ko, pag na-serve mo na, wala ka nakita doon, kailangan mo uli kumuha ng warrant. Ayun ang pagkakwento ni Atty. Torrio na. Hindi natin alam. Kaya nakakapagtaka talaga. Tapos, pangalawa, tama yung sinabi ni Jay Gulatico. Yung warrant, hindi yun ibig sabihin seizure ng property. Anong nangyari? Seizure na ng property. Isipin mo, ang nandoon, nag-occupy yung mga pulis. Yung mga taga-kingdom, hindi sila pwedeng pumasok. Yung mga nag-occupy ng tulugan, yung mga pulis. So, illegal na illegal yung ginagawa. Antindi. So, kung illegal yung ginagawa, at it will not be admissible sa court, bakit ginagawa ito? Mapapaisip ka. Diba? Mapapaisip ka kung bakit ganun. Ibig sabihin, maybe they are not concerned kung may panalo ba ito sa korte o may talo. Hindi yun ang punto. Yun ang sinasabi natin dito. Parang ang dating nito, kaya pala gusto lang mahuli si Pastor Kibuloy para talaga ibigay sa kano. Diba yan naman ang all along, yan ang napatunayan ni Pastor Kibuloy. Kaya hindi siya sumusuko because of the yung rendition na tinatawag na yung kasi sa Amerika nga, sabi nila ng mga abogado ng KOJC, legal yung ganyan yung kinukuha, di ba? Sa Amerika, kinukuha yung rendition na yan. Tapos doon na lilitisin, doon na anuhin. So parang ang dating talaga nito, hindi na concerned si Torre na maiharap sa hukuman kasi medyo mali nga yung kaparaanan nung pagsuserve ng warrant. So hindi ibig sabihin, concerned siya na may harap pa siya dito. Nagigets nyo? Sabi ni Nathaniel Mauring, live po ba ito? Hindi po, naisip ko lang message mo. Hindi totoo, di ba? So ano talaga ang dahilan kung bakit gusto siya mahuli? Reward could be possible. Magkano 100 plus ang million ng reward. Hindi lang, yung sa Amerika yun iba pa yung sa Pilipinas. So matindi talaga.
Kaya alam mo na, di ba? Alam mo na talaga yung sistema. Sabi po sa mga pamunuan ng PNP PRO 11. Pero tila isinusubo nyo sa kapahamakan ang ating mga pulis. Inaakay ninyo sila sa bangin na maaring magdulot ng kamatayan sa kanilang mga promising careers. Kung hindi po sana naging overacting o overkill ang pagsisilbi ng warrant, ay nanatili lamang within the standard operating procedure, wala sanang gulo. The overwhelming number of police camping in front of the gates of KOJC with the simple goal of serving a warrant will naturally create fear and tension. It has created an atmosphere of terror, the same feeling of insecurity that our law enforcement agencies vowed to wage war against. PNP camping. Simula noong madaling araw ng August 24, 2024 hanggang sa oras na ito, nanatili ang pagkakampo ng mga pulis sa loob at labas ng KOJC compound. Gaano karami po bang bilang ng mga pulis ang kailangang i-deploy para arestuhin ang isang tao? Kinakailangan ba na magkampo? Sabi nito isa. Hindi ko masyado mabasa, medyo madilim yung chat box. Galing ni Senator Bato. Di ba dati naaway pa yan? Naalala nyo? May umaaway dyan. Keso hindi daw kakampi yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang lahat ng bagay nasa timing. Perfect timing. Even if you do something na tama, wala sa timing, mali pa rin yun. Magtiwala kayo sa mga tao ni PRRD. Kasi yung iba dyan nagagalit na kagad eh. Bakit? Nagpapaniwala kayo sa mga sinungaling. Naalala nyo yung mga sinungaling? Andiyan ka na naman banat ba? Kampo pa ang mga pulis ng ilang araw gamit ang resources ng pamahalaan para lamang sa isang simpleng operasyon na pagsisilbi ng warrant. Ang pagtitirik ng kampo ng ating kapulisan sa tarangkahan ng... Sabi ni Lorna, banat ba may 3-4 na covered ang face nila at kakapasok lang sa KOJC. Anong gagawin natin, ma'am? Anong gusto natin gawin? Dilipad na ako doon? Sige. Lorna! Punta na ako doon? Ha? Madam naman. Hayaan mo na sila dun. Andun mo sila Boss Dada, sila Coach Oli. Hayaan mo nang banggay nila yun. Uy, marami Dance LP, marami salamat. Ayun naman, nagkanaliwanag. O, diba? Yun 5 civilian pinapasok sa katedral ng KOJC. Ano ang gagawin ko? Kayo, ang hilig niyong gawin niyan kay Boss Dada, nagagalit tuloy kahapon si Boss Dada eh. Nire-report niyo kung ano-ano eh. Anong gagawin natin? Oy, mga taga KOJC, pinapasok daw ng 5 ano. Gusto natin yung ganyan, ano? Yung may narinig tayo sa iba, tapos si G-Cheese natin dito. Kahit ano yun, di ba? Yung ganun ba? Sabi, oy, Dennis O'Leary. Oy, mga ganyan. It's payback time. O yun. Gusto ko yan, mga payback time. Naalala ko tuloy double breaking news kahapon. Banat ba, alam nyo, yung mga iba sunuro na lang dahil sa utos ng leader ng mga matitino na pulis ang dadamay sila sa waso uniform. Correct! Ikaw nag-breaking news tapos bumalik din. Oo nga eh. Kaya nga eh. Ano na natin? Ayan nyo, kung meron man doon, kayang-kaya nila dadayon, ha? Ng KOJC ay hindi lamang nakapagdudulot ng matinding abala sa kasapian ng KOJC, kundi maging sa mga komunidad na nakapalibot dito.
Ayun naman, Clarissa Magudayaw. Maraming salamat. Good morning po, Banate. Shirley Banateros LD, salamat po. Hindi, kasi alam mo yung mga ganyan talaga, nagpapabuhay sa amin mga vlogger yan. Alam mo naman, kaming mga vlogger, hindi kami bayad, hindi kami, yung mga tanso, bayad talaga yan. Wala tayo magawa dyan, mga bayaran yan eh. Tayo, dito lang tayo, kaya nakakatuwa lang kasi dahil ilang araw din tayong absent, bumabawi kayo. Maraming salamat. Susubukan natin uli mag-araw-araw kasi alam mo, sa totoo lang ang pangit ng panahon sa Pilipinas ngayon. Yung biglang lamig, init, init. Kaya tuloy nagkakaubo-ubo mga tao. VMA Love, salamat po. Baka sabihin ng iba, ang babaw naman kung ang inireklamo lamang ay ang abalang dulot ng operasyon. Salamat Warlita Paderes. Uy, salamat po Uy, ang ganda ng punto ni Bato dito Ang ganda ng punto niya dito. But no, Mr. President. Bye! There is more to this than just inconvenience. Yes. Higit sa abala na dulot ng kaguluhan na ito, ang mas nakaalarma ay kung nagawa ng kapulisan natin na magkumpulan sa isang lugar ng ilang araw. Paano na lamang po ang kanilang mga sariling mga area of jurisdiction? Correct. Sino na po ang naiwan doon? Correct. Para makapagbigay ng serbisyo po. Alam mo ba, ito meron tayong syempre mga contact dyan sa loob ng PNP. Alam mo ba, yung iba dyan galing pa sa NCR, nawalan yung mga NCR. Kasi mantakin mo, ito, alam nyo ba na limited tayo? This is sad, but it is the truth. Limited ang pulis natin sa Pilipinas. Iilan na lang kasi nagpupulis Tas ang dami pa dyan. Jessel, salamat po. Ilan pa dyan talaga nga namang tiwali pa, di ba? Iilan na nga lang yung pulis. Yan nga yung dahilan kung bakit sinabi ni Marbil bawasan kay BP Sara Duterte. Tapos dito nilagay lahat. Anong katarantaduhan yun? Di ba? Sino ba hanapin? Terorista ba? Hindi. Isang pastor. Publiko. Excuse me. Sa mga mamamayan na nangangailangan ng kanilang tulong. Tila napaka-espesyal naman po ni Pastor Kibuloy para pagtutuunan siya ng halos buong puwersa ng kapulisan ng 4 na police regional offices ng Pilipinas. Halos po ang buong Mindanao na po. Puwersa ng buong Mindanao ando na sa premises ng Kingdom of Jesus Christ, Mr. President. Illegal search. As far as the KOJC members are concerned. Brian, salamat po. Sabi, Banat Bay pumasok daw sa katedral. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Sandali nga, magbubuk na ako ng ticket. Magbubuk na ako. Anong gusto niyong gawin ko? Magbook na ako ng ticket. Punta na ako ngayon din doon. Ngayon na. Sige. Anong gagawin natin? Tawag ako sa 911. May pumasok sa katedral ng KOJC. Capricorn Dubai, salamat po. Anong gagawin ko po? Bakit po natin kinikwento dito yon? Anong gagawin natin? Pakisagot po ako doon sa mga nagbabalita. Sa mga nagbabalita na, may pumasok sa katedral. May pumasok sa katedral. Anong gagawin natin? Anong gusto niyong gawin ko po? Sige na, kayo naman po nagsabi. May pumasok sa katedral. Anong gawin natin? Pa-update ka lang, kaya siguro sinabi. Okay. Nagtataka lang kasi ako Concern. Hindi, huwag niyo sipain kayo naman. There is no valid search warrant issued to conduct a search inside their compound. The only judicial process issued by the court are the warrants against Pastor Kibuloy and 5 others. Due to lack of a valid search warrant, KOJC are claiming that searches made and being made by the PNP inside the KOJC compound are illegal and unconstitutional. They claim that PNP cannot
and should not claim that such search is incidental to Sabi nito, ang suplado mo naman! Ina-update ka lang ng mga chismis! Galit na galit. Ina-update ka lang ng mga chismis namin? Ba't mo ka naman agagalit ka kagad? Hindi po ako galit. Kaya ako nga tinatanong ko anong gusto niyong gawin ko. Gusto kong tumulong. Gusto kong tumulong. Kaya nga inaalam ko ano bang pwede nating magawa. Ha? Anong gusto niyong gawin natin? Tulungan natin. Kaya nga po ako nagtatanong, di ba? Para alam ko anong gagawin ko. Hindi po ako nagsusungi. lawful arrest. They anchor their stand on the established rule in the numerous Supreme Court decisions that the law requires that there first be a lawful arrest before a search can be made. The Yun. purpose cannot be reversed. Kung hindi pa nahuhuli o naaresto si Pastor Banateros Beng Hansen, maraming salamat po. Thank you very much. Kibuloy o ang ibang miyembro ng KOJC na subject ng warrant of arrest, bakit nagsasagawa ng search ang PNP sa compound ng KOJC? May bago na po bang alituntunin ang PNP sa pag-iimplementa ng warrant of arrest? Tayo po mga pulis, isama ko na po ang aking sarili, Oh, ay mga takapagpatupad ng batas. Hindi po tayo mga alipin nito, pagkat tayo po ay may mga isip at puso. yun. Higit sa lahat, hindi tayo mga kasangkapan na mga nakakataas sa atin na maaari tayong ituring na mga tau-tauhan sa ngalan ng batas para sa kung anumang motibo nila. Ang tunay na adhikain ng mga sumulat ng batas ay ang pangalagaan ang kapakanan ng bawat isa, ang mapaglingkuran at mabigyang proteksyon ang lahat, to serve and protect. Recourse of KOJC, Mr. President, sa gitna ng kaguluhan at presensya ng higit 2,000 na pulis sa KOJC compound at sa kahabaan ng Carlos P. Garcia Highway sa Davao City, isa pong miyembro ng KOJC ang binawian ng buhay at marami naman po ang nagpahayag na sila ay nasaktan dahil sa insidente. Desperado na po ang mga miyembro ng KOJC. Kahit po ang ilang residente ng Davao City ay nalulungkot sa mga nangyayari. Ngayon na lang po kasi ulit nagkaroon ng kaguluhan sa aming syudad. Sa kawalang pag-asa po ng mga miyembro ng KOJC, mukhang napag-iisipan na rin nila na gumamit ng dahas. Kaninang umaga, nakatanggap po ako ng report na mayroon daw mga miyembro ng KOJC ang sinasaktan ang iba nilang miyembro at isinisisi sa mga pulis. Kung totoo po ito, umaapila ako sa pamunuan ng KOJC at mga miyembro nito. Pigilan po natin ang ating mga sarili. Huwag po sanang sumama ang ating loob sa ating mga pulis na na-deploy sa inyong compound. Sila po ay sumusunod lamang sa... Ang ganda ng sinabi ni Diego Latigo. Saludo sa tatlong nag-resign na regional director kasi ayaw nilang sumunod sa utos ng admin. Malay mo yung mga hindi tama siya diyan eh. Malay mo yung mga umalis nag-resign kasi ayaw sumunod sa kademonyuhan nitong si Torre. Posible yun eh yung hindi regional director yun, alam ko, Diego Latigo, yung pulis ng Davao. Malamang kasi papalag yun eh. Kasi dapat papalag ka eh. Kung hindi ka kung hindi ka sunod-sunuran sa regional director mo, papalag ka pagka illegal na yung pinapagawa sa iyo eh. Lalo na sa city mo. Kahit masabihin mong ka lang chief of police ka lang ng city mo, papalag ka. Eh siguro ayaw sumunod ng mga yon, magpa-control sa regional director, kaya ngayon pinalitan nung Marantan. Alam naman natin si Marantan eh.
Alam naman natin imahe niyan, di ba? Hindi natin alam. Kautusan ng kinauukulan. Huwag po ninyo sa kanila ibaling ang inyong inis at galit. Sinusubukan lamang po nila na gawin ang kanilang trabaho. Sigurado po ako na mas marami sa kanila ang hindi pinili na ma-deploy sa KOJC compound. Lagi po sana nating piliin ang kapayapaan. Pati ba naman, may umiihi, banat bay? Ano, gusto nyo itaktak ko? Ako pa magtataktak ng ihi nila? Ba't kailangan pang banggitin yan dito? Itataktak ko yon? Naniwala po ako na likas na mabuti ang mga kasapi ng KOJC. Sana po ay i-exercise ng ating kapulisan ang maximum tolerance. Huwag po natin silang bigyan ng sapat na dahilan upang labanan ang pamahalaan. Sino man pong nakaramdam ng panggigipit ay maaaring humantong sa pagyakap sa karahasan. Sa mga miyembro ng KOJC, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Manalig pa rin po tayo na ang mga alagad ng batas ay ipapatupad ng maayos ang batas. Patunay po rito ang naging temporary protection order na inilabas ng Regional Trial Court Branch 15 ng Davao City na nagpapapatigil sa PNP sa kanilang mga ginagawang paglabag sa inyong religious at academic rights. Here is my appeal to the President Bongbong Marcos, Mr. President. Mr. President, it is my fervent hope that my remarks in this August chamber will reach President Bongbong Marcos. Nako. To President Bongbong Marcos, I am reaching out to you in all humility. I do so not only as a concern. Ayan, pag na-English na si Bato, seryoso na yan. Iyan, Nabi, maraming salamat. Boss, may pumasok daw sa aso sa compound, kulay itim. Mamaya magbabagong anyo na yun. Malay nyo si Torre yun. Citizen and a resident of Davao City. I speak also as someone who deeply believes in your commitment to this nation. Marami na po tayong narinig sa balita. Hindi raw po aalis ang PNP dahil may nadidetect silang heartbeat. To that, we raise no objection. Alam mo kung bakit may nadidetect na heartbeat si Torre? Ito seryoso to, walang biro to. Tandaan ninyo, si Torre, dating chief ng QCPD. Ano ngayon? Pag ikaw, dati kang chief ng QCPD, may heartbeat dun eh. Yung heartbeat na KTV doon, doon talaga may maririnig ka. Doon sa mga KTV doon. Umuungol-ungol. Mga ganun. Hindi totoo, walang biro. Siguro na subconscious, na nadidinig-dinig niya pa yun. Malamang. Oh, ay sus. Correct, napuntahan ko na yan, boss. Ang bira ka. May heartbeat doon. Pagka may maririnig ka sa kabilang VIP room. We are in opposition to question these technological advancements. Grabe, sabi ni Boss Randall, 3K or 5K ang bigay. Wala akong alam sa mga ganyan. And yet, while your PNP is focused on the underground heartbeat, which they suspect belongs to the heart of Pastor Kibuloy, I urge you, dear President of this nation, to listen also to a different sort of heartbeat. The heartbeat of thousands of Filipinos Yon. in the midst of this cacophony of sound. Galing ni Bato, i-connect yun, no? Instead of listening to the heartbeat inside KOJC,
Listen to the heartbeat of the Filipino people. Naku. Yung mga ganyang bitawan mo, Senator Bato. Mahal ko na yung ulo mo, Sen. Yung mga ganyang bitawan. Galing no? O, di ba? It is our hope that the voices and hearts of these Filipinos will not be drowned out. Among them are the members of the KOJC, deprived of their religious freedoms. Their right to practice their faith is being challenged. Yo. And their pleas for support are echoing through our land. Excuse me. Let us also listen to the hearts of thousands of students from Jose Maria College Foundation Incorporated and Lyceum of the Philippines in Davao City, as well as their parents, who are grappling with the disruption of their education. I feel that it is not suitable, it's not justifiable, that in the attempt to serve a warrant of arrest, we also end up arresting our young people's dreams. Yo. This is highly unwise. Sinong gumawa niyang speech mo, sir? Panalo yan, ha? Galing ng mga bitawan ni Senator Bato dito, ha? Warranted, Mr. President. Their aspirations hang in the balance as ongoing siege affect their learning environment and their future prospects. Additionally, the closure of Carlos P. Garcia Highway near the airport has caused immense hardship for many Davaoenos. Their daily lives are disrupted and their convenience and well-being are at stake. Nawala na. Nilipad. Pagod na rin ang mga tao. More precisely, pagod na rin ang mga puso ng mga tao. Their weary hearts have resorted to seemingly marching to a different beat, regretting their choice of leadership, losing their hope. Yet, I stand here with unwavering faith in you as the father of our nation. I, for one, still believe in your capacity to care for every Filipino. After all, regardless of where we find ourselves politically, socially, religiously, or even physically, we all share the same heart and spirit. Mr. President, may President Bongbong Marcos continue to listen to the heartbeat of the people. Nako. Hindi lamang sa sports, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay Pilipino. Puso, Mr. President, puso. Maraming salamat po. Yun. Palakpakan, palakpakan, palakpakan. De La Rosa, Majority Leader. Mr. President, the minority leader yung balimbing, seeking yung the floor balimbing. to interpolate. Minority Leader is recognized to interpolate. Senator Bongo is going to manifest, Mr. President. So, sige po, mauna siya kasi we may have also a conversation. Can I also manifest? Manifestation. Gusto ko rin mag-manifest. Pag ako talaga naging senador, magmamanifest ako dyan. Kasi yung alam mo yung manifest, yung mga nakikita-kita nating himala, manifestation, ganon. Yeah? Uy, may manifestation si ano doon. O, di ba? Ganon. Gusto ko yun. Among the three of us, Mr. President. Mr. President, Senator Christopher Bongo is Senator Bongo is seeking recognized. recognition. Mr. President, I am one with the privileged speech of my colleague Senator Bato in upholding the rule of law. Yes, ayan. Tumayo na si Senator Bato. Ay, si Senator Bongo. Nakikiisa daw siya sa sinabi ni Senator Bato. O, yun. And the motto of the PNP, which is to serve and protect. Mr. President, we condemn the excessive use of force. I appeal to our government, especially law enforcement. Ayan, kinundina na ni Senator Bongo yung excessive force
Diba? Hindi lang si Bato, pati si Senator Bongo. Excessive force ang ginawa nitong si General Diwata. Enforcers to be prudent in their actions and remain faithful to their mandate to serve and protect. With the court issuance of Banateros Raizen, salamat po. a temporary protection order, we pray that peace and normalcy will return to the Kingdom of Jesus Christ compound. The occupation of police personnel in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City and the terror it brings to the community are causes of concern. While it is the duty of the police to serve an arrest warrant, there is no excuse for using force, creating fear, compromising the safety of civilians, disrupting the peace in the community, and occupying a place of worship. As Vice Chair of the Committee on Peace and Order, I support the intent of the Chairperson, Senator Bato de la Rosa, to scrutinize this PNP operation which led to the death and injuries of civilians. Mr. President, I have consistently expressed my full support to our uniformed personnel. Kami po'y sumusuporta sa trabaho ng pulis basta in line of duty at naayon sa batas. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, dinoble po ang sahod nila, pinaghirapan natin. Sorry. Ano nangyari doon? Ano nangyari doon? Ay. Wait, tuloy natin. Ano nangyari doon? Ayun. Tuloy. Walang masaktan kung ano lang po yung ayon sa batas at ipatupad ng wala pong excessive use of force. I will not tolerate any form of abuse and will not let our police be weaponized to inflict harm on ordinary citizens. Kaya nga po lagi kong payo sa mga police, just do what is right and be professional. Proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat Pilipino. Tugusin niyo po ang mga nananakot at nananamantala, pero huwag kayong pumayag na kayo ang maging sanhi ng takot at maging instrumento ng pananamantala. Yo. Mr. President, one life lost is too many. Imbis na maximum tolerance, ginawa na pong maximum terrorism. Hindi naman po terorista ang hinahanap nila, ba't kailangan Pasok yun, Brad. Ha? Red Maple Leaf Wanderer, salamat. Pasok yung sinabi niyang yun, ha? Diba? Ulitin natin yung sinabi, ha? Pakinggan nyo. Pagmumukaing battleground ng isang place of worship. Merong mga naiulat na paggamit po ng tear gas, Ulit. tolerate any form of abuse. And will not let our police be weaponized to inflict harm on ordinary citizens. Kaya nga po lagi kong payo sa mga police, just do what is right and be professional. Proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat Pilipino. Tugusin niyo po ang mga nananakot at nananamantala, pero huwag kayong pumayag na kayo ang maging sanhi ng takot at maging instrumento ng pananamantala. Yun. Elizabeth Linsangan, salamat po. Konti na lang, mamumula na yan. Mr. President, one life lost is too many. Yon, one life lost is too many. Parang kanta yun eh. Kanta ba yun? One life lost is too many. Imbis na maximum tolerance, ginawa na pong maximum terrorism. Hindi Yon, instead of maximum tolerance, ginawang maximum terrorism. Yun ang ginawa ng ni Torre. Sabi ni Torre siguro, maximum tolerance pala. Maximum terrorism ang gagawin namin. Ite-terrorize namin kayo. naman po terorista ang hinahanap nila, ba't kailangan pagmumukaing battleground ng isang place of worship? Merong mga naiulat na paggamit po ng tear gas at pepper spray sa isang sibilyan na nakikiusap lang po sa mga kapulisan. Ay sir, meron talaga, Senator Bongo. Mismong si Boss Dada inisprayan dito sa Hindi ko alam kung naitiman sa batok eh. Kaya inisprayan para pumuti. Dapat sa mukha niya i-sprayan na hindi niya maabot dahil ang laki ni Dada.
Dito lang sa batok na sprayan. Oh. Ultimong yung executive secretary ng KOJC, executive si Ma'am Nori, di ba? Oh, si Secretary Nori, di ba? Ang si Secretary. Si Sister Nori, mismo siya inisprayan nung animal na... Pag ako pumunta dyan, nakita ko yung pulis na yun. Isprayan ko rin yun. Oh, isprayan ko rin yun ng alcohol. O kaya ng holy water. Ang pagbawal sa ilang miyembro ng legal team ng KOJC makapasok para gawing ang kanilang trabaho at ang pagpigil po sa KOJC Executive Minister mismo na kumustahin ang kanilang kasamahan na nasa loob po ng compound. Ito ay ilan lamang sa nakakabahalang pangyayari kung kaya't ang mga kapwa Dabawenyo natin at iba pang sektor ay tumitindig upang maproteksyonan ang kapakanan ng mga inosenteng kababayang apektado. Samantala, ang aking opisina po ay nakipag-ugnayan rin po sa mga opisyales at sa mga apektadong sibilyan upang magbigay ng anumang tulong, lalong-lalo na po sa mga pasyente na nasaktan, namatayan at nangangailangan. I sympathize with some of the police officers present there in KOJC who have no choice but to follow orders. Marami sa inyo ay pagod at puyat na rin. Nakikiusap ako na magmalasakit naman kayo at maghinay-hinay kayo dahil ayaw nating meron na namang masaktan, dala ng emosyon at kaguluhan dyan ngayon. Sino ba namang gustong makita ang kapwa Pilipino ay nagkakasakitan? To my fellow workers in government, please serve the interests of the Filipino people and protect the rights and welfare of our fellow Filipinos. Just do what is right in the discharge of your delegated powers. After all, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Thank you, Mr. President. Yung palakpakan. At least ngayon talagang tumatayo na ho yung mga para sa bayan na senador na tulad ni Senator Bato, Senator Bongo at maging si Senator Robin. Kasi yan ang hinahanap natin, di ba? Hinahanap natin yan. Actually, nung unang araw pa lang na pinasok na ng mga tulisan niyang KOJC, nagbigay na ng statement si Senator Bongo. Isa sa kauna-unahang nagbigay ng at kinukundi na yung nangyari dyan sa KOJC. Kaya nakakatuwa at si Senator Bato naman din, siya yung unang pumunta dyan at pumasok. Alam nyo, maganda tong ginagawa nilang ito dahil baka kasi isipin ng iba nakalimutan na. Hindi ho, nagtatrabaho at meron naman po silang ginagawang mga tulong na maaring hindi lang ho natin nakikita sa social media kasi minsan itong mga tao ni Duterte na mga senador, mga ano lang ito, yung mga SB. Anong SB? Hindi nyo alam yung SB? Mga style ni Coach Oli yun, SB. Yung simpleng bumanat. Yung ginagamit yun noon sa mga chicks, mga SB yan. Mga simpleng bumanat yan. Ganun po yung nila Senator Bongo tsaka nila Senator Bato. Simple lang bumanat pero laki ng tulong, di ba? Thank you, Senator Bongo. Mr. President, the Deputy Minority Leader is likewise seeking the floor. Balimbing! Balimbing! Senator Lisa Ontiveros, recognized.